Marami sa mga pioneers o mga tawag sa mga loyal users ng Pi Network ang nagsasabing sila raw ay nataksilan. Yan, nataksilan matapos po ang announcement na $100 million VC fund ng PiCore team. Yan, bakit nga ba sila nasaktan? Ano nga ba ang nangyari? At maliban po dyan ay aalamin po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Si Pi Network ay isa pong crypto project na naging popular dahil sa pangakong makakapagmina ng cryptocurrency gamit lamang po ang cellphone. Marami ang naingganyo, lalo na sa mga developing countries gaya po ng Pilipinas dahil hindi kailangan ng mamahaling mining equipment. Simula pa noong taong 2019, milyon-milyon na po ang naging bahagi ng tinatawag na Pioneer Community. Sa ngayon ay tinatayang umabot na sa 70 million ang total members nito sa mahigit 200 bansa. Kasama na po dito tayo sa Pilipinas. Kaya ayan, napakaraming users or members na Pinoy na rin po rito sa Pioneer Community. Ayan. Pero sa kabila ng tagal ng project na ito ay marami pa rin po ang napapatanong. Nasaan na ang mga dApps na ipinangako ng PiCore team? Wala pa ring malinaw na product at ngayon ay tila lalong gumulo ang sitwasyon. Ngayon is ang sunod po na tanong natin dito ay bakit nga ba bumagsak si PiCoin ng 33% kahit may $100 million na fund? Kamakailan lamang ay nag-announce po ang PiCore team ng nag-announce po sila na magkakaroon po sila ng isang bagong project at yan po ang tinatawag nilang Pi Network Ventures. Isang $100 million na venture capital fund na layuning pondohan ang mga startup at saka developers para gumawa ng decentralized applications or dApps sa Pi Network. Kaya sounds good, di po ba? Pero sa halip na ikatuwa ito ng community ay galit ang naging reaksyon ng maraming pioneers. At bakit? Dahil sa loob po ng 6 na taon ay wala pa ring maipakitang maayos na gumaganang dApp si Pi Network. Para sa marami ay ito ay tila pangako na napako. Ayon nga kay Dr. Altcoin, isa po sa mga kilalang boses sa loob ng Pi community, yan, ang sabi niya ay ito raw ay tila isang betrayal or pagtataksil sa Pioneer community. 6 na taon na naghintay ang Pioneer community, naniwala at nag-contribute pero wala pa rin daw konkretong ecosystem. Ngayon is ang sunod na tanong natin dito is pinapabayaan na ba ng PiCore team ang community? Ayan. Hindi lang ito usapin ng dApps. Ipinahayag pa ni Dr. Altcoin na tila pinapabayaan na raw ng PiCore team ang mga mismong taong tumulong bumuo ng project. Ayon po sa kanya, 94% ng mga pioneer ay hindi man lang nakatanggap ng 1,000 na Pi tokens dahil daw sa hindi patas na sistema ng referral rewards. Marami po ang umaasa na makikinabang sila sa pag-usbong ng Pi pero sa nangyayari ngayon, pakiramdam po ng ilan ay nasayang lang ang kanilang panahon at saka effort. Isa pa sa matinding puntos ng pagkadismaya ng mga pioneers ay ang kakulangan po ng transparency mula sa PiCore team. Wala pang sapat na updates, walang malinaw na roadmap at saka tila wala ring pakialam sa opinyon ang community. Ayon po ulit kay Dr. Altcoin, ayan, ang mga stakeholders, ayan, tayong mga, sabi niya rito is ang Pi community ay ang mga stakeholders, ayan, ang foundation at dahilan kung bakit umiiral ang Pi Networks. Pero ang community mismo ang naiwan sa era. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng ibang mga crypto players tungkol dito? Hindi rin nakatulong ang mga cryptic tweets ni Binance na tila nang-aasar pa sa Pi developers. Sa isang tweet ay sinabi po ng Binance na ang developers ng Pi ay zero design sense.
Yan. Hindi po niyan, zero design sense. Ibig sabihin po niyan ay baka hindi pa nila ikinukonsider na ilista si PiCoin sa Binance Exchange. Isang masamang balita para sa mga umaasang makakabenta na sa open market or sa malaking crypto exchange na katulad ni Binance. Ayan. Ngayon ay gaano ba kalaki ang ibinagsak ni PiCoin? Mula po sa peak price na $1.50 kamakailan ay bumagsak na po si PiCoin sa 0.88. Ibig sabihin ay halos 45% ang nawala sa kanyang value sa loob lamang ng ilang araw. Kasabay nito ay nawala rin si PiCoin sa top 20 na cryptocurrencies dahil sa pagkawala ng halos 5 billion na kanyang market cap. Dagdag pa dyan ay may nangyaring 5.2 million na token unlock, kaya naman inaasahan ng mga traders ang dagdag na volatility. Hindi rin sigurado kung makakabalik pa si Pi sa $1 na price level sa mga susunod na linggo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan para sa atin na umaasa kay PiCoin bilang bagong opportunity sa crypto. Ito ay isang malaking dagok. Marami sa atin ang matyagang nagmimina araw-araw. Umaasang darating ang panahon na ito'y magiging kapalit ng financial freedom. Pero sa ngayon, ang bumagsak na presyo, kawalan po ng malinaw na development at pagkadismaya ng buong community ay nagpapalabo ng kinabukasan ni PiCoin. Ang lesson po dito para sa atin bilang mga Pinoy ay maging mapanuri po tayo. Oo, libre lang ang pagmina ng Pi noon. Pero oras at saka effort pa rin ang pinuhunan ng marami. Kaya't dapat ay mas maging mapili tayo sa mga project na ating sinusuportahan. Lalo na kung kulang sa transparency at saka accountability ang mga developers. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman dito ay sa aking personal na pananaw, si PiCoin ay may potensyal sana. Napaka-engaging ng kanyang concept. Pero kung patuloy na hindi bibigyang halaga ng PiCore team ang kanilang community at kung patuloy po silang magiging tahimik sa mga isyong ito, baka tuluyang mawalan ng tiwala ang mga tao sa buong project. Ang crypto ay hindi lang tungkol sa technology. Ito rin ay tungkol sa trust. Yan, or pagtitiwala. At kung nawawala ang tiwala ng community, kahit gaano pa kalaki ang pondo ng isang project, babagsak at babagsak ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.